Tumatak sa nakalipas na mga taon ang mga balita tungkol sa tensyon ng China at ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. Kabi-kabilang mga pahayag at diplomatic protests, pati na ang makasaysayang 2016 arbitral ruling. Personal ko rin nasaksihan ng tensyonadong sitwasyon na umabot sa pag-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas, pati kung paano nito naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy. Ito po ang Baliktanaw. Wala pa rin bumibigay sa pagitan ng Pilipinas at China sa standoff sa Panatag o Scarborough Shoal. Agresibo ang expansion na ginagawa ng China sa West Philippine Sea sa kabila ng inihain na arbitration case ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Isang malaking tagumpay para sa Pilipinas ang naging desisyon ng International Arbitral Tribunal. Free na tayo pupunta doon, wala nang harang sa atin. Nanindigan naman ng China tulad ng dati na nitong sinabi na hindi nito kinikilala ang desisyon ng Arbitral Tribunal. Hindi raw po igigit ni Pangulong Duterte sa China ang desisyon ng International Arbitral Tribunal. One-on-one daw sina Duterte at Xi, pag-uusapan daw ang lahat ng issue sa pagitan ng China at Pilipinas. Sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipurso mo. Pinurso ko. Walang nangyari. Papel lang yan. Itatapong ko yan. Pinapatan ng laser ng China ang BRP Malapascua sa Ayungin Shoal. Karoon sila ng temporary blindness. Napakakapal ng lubid na nakatali dito sa mga boyang ito. Ito ngayon ang nagsisilbing harap dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Baho de Masinloc. Isang pulutang ng mga Chinese militia vessel na nakapark lamang. Naghahain uli ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Lapitan nyo kagad yung lapitan nyo kagad. Kinuha nila para trap. Pawara, babanggain kayo. Ayon sa AFP, nang makita ng mga Chino ang laman ng package, inihulog nila ito pabalik sa dagat. The PLA agents have no authority to be within our exclusive economic zone. They should not be there. Napapaligiran ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang mga taga-Philippine Navy. Ilang tauhan pa ng China ang nanakot at nanutok ng mga patalin at pamalo. Pasintabi sa mga nanonood kita sa larawan ang kanyang kamay na naputulan na ng hinlalaki. Mainit-init na balita ang karoon ng panibagong tensyon sa West Philippine Sea. Tinarget ng water cannon ng China ang MRRV 4406 o yung BRP Suluan. Tila iipitin pa yata kami ng dalawang barko. Mukhang harangan yung paglapit namin sa Baho de Masinloc. Nagkabanggaan ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang High. Samantala ngayon pong nalalapit na naman ang Pasko, hindi rin mawawala ang mga manloloko. Huwag maging biktima at mag-ingat sa tinatawag na 12 scams of Christmas. Batay sa listahan ng Scam Watch Pilipinas at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, dapat mag-ingat ang publiko sa middleman scam, shopping scam, fake delivery scam, call scam, job scam, investment scam, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam at online gambling. Para makaiwas dyan, tiyakin na lehitimo ang kausap o katransaksyon. Hanggat maaari, huwag magpapadala ng pera via bank o e-wallet transfer. At huwag maniniwala sa easy money o di kaya mga mabilisang blessing. Mga kapuso, mas nagiging agresibo at madiskarte ang mga masasamang loob ngayong panahon. Kung sakaling makaranas ng panloloko, i-report agad ang scam sa hotline 1326. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang pagnanakaw ng 2 menor de edad sa isang nakaparadang motorsiklo sa Baguio City. Sa video, kita ang lalaki nakasuot ng hoodie na naglalakad papunta sa isang garahe. Nasa loob na rin ang kanyang kasabwat. Ilang sandali lang itinulak nila palabas ang motorsiklong nakaparada at tuluyang tinangay.
Ayon sa may-ari ng paupahang bahay, pagmamay-ari ng isa sa mga tenant ang motorsiklo. Natunto ng 2 menor de edad at nahuli ang isa sa kanila. Nakatakas ang isa pa. Walang pahayag ang nahuling menor de edad. Nabawi ang motorsiklo. Hindi na nagsampa ng kaso ang may-ari nito laban sa mga menor de edad. Patay ang isang grade 10 student matapos mabangga ang sinasakyan niyang SUV sa Hinigaran, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, Bacolod City ang SUV na minamaneho ng ama ng 15 anyos na biktima nang mabangga sila ng truck sa Barangay Pilar. Sugatan ang ama. Batay sa investigasyon, pumutok ang kaliwang gulong ng truck kaya nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver nito. Hinihintay pa ng mga otoridad kung magsasampa ng reklamo ang mga kaanak ng mag-ama laban sa truck driver. Walang pahayag sa media ang driver ng truck. Umalma ang Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na nahaharap sa crisis of confidence ang Pangulo sa gitna ng mga investigasyon kontra katiwalian. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung mayroon siyang nakakaharap na anomalya. Huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Ipinunto muli ng Malacanang na si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-umpisa sa mga investigasyon kontra katiwalian. Nangyayari na raw ang mga anomalya bago pa maupo sa pwesto ang Pangulo noong 2022. Sumagot ang Malacanang matapos maglabas ng video message ang bise kahapon sa gitna ng mga kilos protesta kontra katiwalian. Sabi ng bise, karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno. Matumal daw ang bentahan ng isda sa ilang bahagi ng Iloilo City dahil sa pagtaas ng presyo kasunod ng mga nagdaang bagyo. Balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Bago manalas ang Bagyo Tino at Juan, abala pa raw ang Haro Big Market Fish Section dahil sa kabi-kabilang customer na bumibili ng mga sariwang isda at iba pang seafood. Ngayon, hirap ng kumita ang mga nagtitinda dahil walang bumibili. Hindi naman raw nila masisisi ang mga mamimili dahil matapos ang mga nagdaang bagyo, tumaas ang presyo ng mga isda. Ang 210 hanggang 220 pesos kada kilo ng bangus, pumalo na ngayon sa 260 hanggang 280 pesos depende sa laki. Ang tamban mula sa 100 pesos per kilo, 140 pesos na. Ang galonggong na nooy 240 pesos kada kilo, 300 pesos na kada kilo. Habang ang bisugo, 300 pesos na kada kilo mula sa 260 pesos. Wala sang panglakaton na ng mga sakayan. Ang isun na tuon sa pista minatay, agnadungan sa bagyo. Matamat man kiti nakuha to namon sa dala sa kun sa akaman mo. Di pagabot di alalang ibigya man sa barato. Kay kung gamay na lang ang ilagi na bakal sang San Otto yang damo ila mabakal kay ti syempre do barato gawa ang isda. Asahan raw na magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng isda hanggang Disyembre. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.